Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. Pamilyar ba kayo sa dance trend na ito? Ang trend na yan ay mula sa kanta ni Taylor Swift na Fate of Ophelia, mula sa kanyang pinakabagong album na The Life of a Showgirl. Kung pakikinggan mo ang kanta at i-analyze mo ang lyrics nito, madaling isipin na ang kanta ay tungkol sa love life ni Taylor Swift at kung paano dumating si Travis Kelce sa kanyang buhay at binago ang kanyang malungkot na love life. Sabi nga sa lyrics, "Late one night, you dug me out of my grave and saved my heart from the fate of Ophelia." Pero sino nga ba itong si Ophelia? At bakit lagi siyang binabanggit sa kanta? Ang character ni Ophelia ay galing sa Hamlet, isang dula na isinulat ni William Shakespeare. Incidentally, ang pangalang Ophelia ay galing sa salitang Griego na Ophelos, na ang ibig sabihin help o tulong. Sa play ni Shakespeare, si Ophelia ay anak ng isang mayamang politiko na ang pangalan Polonius. Putol si Polonius sa pag-iibigan ng kanyang anak na si Ophelia at sa boyfriend nitong si Hamlet. Sawimpalad sa pag-ibig itong si Ophelia dahil number 1, yung lalaking iniibig niya, iniwan siya eventually. Number 2, aksidente pang napatay ang tatay niya. Ang saklap, di ba? At dahil sa sunod-sunod na tragedy sa kanyang buhay, nabaliw itong si Ophelia at nagpalunod sa isang ilog. Ang kwento ni Ophelia ay laging ginagamit na metaphor o symbolism para sa mga babaeng walang boses sa lipunan, mga babaeng sawimpalad o pinagkaitan ng karapatan at kaligayahan. Dati kasi walang pantay na karapatan ng mga babae. Hindi sila nakakapag-aral, hindi nakakaboto, walang boses sa lipunan. Pero kumpara nung sinaunang panahon, sinasabing malayo na ang narating nating mga babae sa ngayon. May mga babae nang naging leader ng bansa, mga babaeng naging tanyag sa kani-kanilang larangan at industriya. Pero alam nyo bang sa gitna ng modernong panahon, may mga babae pa ring tulad ni Ophelia? Mga babaeng walang boses at karapatan, mga babaeng hindi ligtas sa sarili nilang tahanan. Ganito ang kwento ng babaeng tatawagin natin sa pangalang Dolores. Nakilala ko siya sa aming documentary na Kapalit ng Katahimikan. Ilang beses inabuso at pinagsamantalahan si Dolores, pero hindi nakulong ang mga lalaking nagsamantala sa kanya. Sa halip, ipinagkasundo pa siya ng kanyang pamilya at ng kanyang komunidad para bayaran na lang yung kanyang katahimikan at, ang masaklap, ipakasal pa siya sa lalaking nang abuso sa kanya. Isang kabayo at 6,000 piso. Kapalit ng lahat ng sakit. Kapalit ng kanilang pananahimik. Pero kung akala ninyo isolated case ang nangyari kay Dolores, hindi po. Marami pa ring Dolores at marami pa ring Ophelia sa makabagong panahon. Ito ang dahilan kung bakit isa sa mga advocacy ng aking munting scholarship foundation na Project Malasakit Foundation Incorporated ang magpaaral ng mga batang babae hanggang maipagtapos sila sa kolehiyo. Naniniwala ako na kung mailalapit natin sa edukasyon ang bawat isang batang babae, mailalayo natin sila sa kapahamakan at magbibigyan natin sila ng pantay na karapatan. Nang sa gayon, sabi nga ni Taylor Swift, makaligtas sila sa sinapit ni Ophelia. Lesson number 2, The Eldest Daughter. Bukod sa Fate of Ophelia, may isa pang kanta sa bagong album ni Taylor Swift na tumutukoy din sa mga babae. Ang title ng kantang ito, Eldest Daughter. Mahilig gumamit ng metaphor o mga talinhaga si Taylor Swift sa kanyang mga lyrics. At dito sa kantang Eldest Daughter, ginamit naman niyang metaphor ang pagiging panganay na babae para ilarawan ang kanyang career sa industriya. Palaging sinasabi ni Taylor Swift na isa sa pinakamahirap na bahagi ng kanyang career, yung kailangan niyang magpanggap na malakas siya kahit sa totoo lang, sa loob durug na siya, or magpanggap siyang masaya kahit sa totoo lang, umiiyak ang puso niya sa lungkot. Kaya kung pakikinggan ninyo yung kantang Eldest Daughter, may mga lyrics sa kanta that goes, "I've been dying just from trying to seem cool. I'm not the baddest. This isn't savage, but I'm never gonna let you down." Kumbaga, dahil sa pressure sa kanya, imbis na ilabas niya yung tunay niyang nararamdaman, tinatago na lang niya ito para hindi makita ng publiko. Ang tawag sa ganitong phenomenon, the eldest daughter syndrome. Bakit eldest daughter?
May paniniwala sa psychology na yung panganay na anak na babae o yung eldest daughter ang pinaka nakakaramdam daw ng pressure sa pamilya. Yung panganay na babae ang palaging inaatasang magluto, mag-alaga ng mga kapatid, at magpanatili ng katahimikan ng pamilya. Pressured siyang sumunod sa lahat ng utos ng magulang, maging mabait at maging role model sa iba. Hindi siya pwedeng magrebelde at wala siyang kalayaang magkamali. Ginamit ni Taylor ang metaphor ng eldest daughter syndrome para ilarawan yung pressure na nararanasan niya sa industriya. Kailangan kasi lagi siyang performance level, kailangan perfect, kailangan laging mabait, na para bang hindi siya pwedeng magkamali. Medyo naiintindihan ko yung eldest daughter syndrome kasi ako rin ang ate sa aming pamilya. At marami na rin akong mga na-interview sa eyewitness na panganay na babae at nakita ko ang eldest daughter syndrome sa kanila. Noong 2015, more than 10 years ago, nakilala ko si Diza Venancio mula sa isla ng Sibuyan sa Romblon para sa documentary na Batang Balaw. Si Diza ang panganay sa 3 magkakapatid. Siya ang ate ng pamilya. Sa kasamaang palad, maaga silang naulila. Nung 13 years old si Diza, namatay ang kanilang ama at iniwan sila ng kanilang ina. Bilang ate ng pamilya, inako ni Diza ang responsibilidad ng pag-aalaga sa kanyang mga kapatid. Isipin ninyo at 13 years old, nasadlak na kaagad siya sa pagtatrabaho sa gubat. Kwento sa akin ni Diza, okay lang kahit hindi siya kumain, okay lang kahit tumigil siya sa pag-aaral, basta mapakain niya at maalagaan ang kanyang mga kapatid. Maraming mga panganay na babae ang nasa ganitong sitwasyon. Yun bang kakalimutan mo na yung sarili mong pangarap at personal na kaligayahan para unahin ang pangarap ng iyong mga nakababatang kapatid. Yung talinghaga o metaphor ng eldest daughter syndrome ay madalas gamitin para sa mga sitwasyon kung saan inuuna mo yung kapakanan ng iba kesa sa sarili mong kapakanan. Ginagamit din itong metaphor para sa mga pagkakataon na kailangan mong itago yung tunay mong nararamdaman kasi pressured kang maging perfect sa mata ng publiko. Anyway, balik tayo kay Ate Diza. Matapos lumabas yung documentary naming Batang Balaw, marami ang naantig at bumilib sa pagpupursige ni Diza para sa kanyang mga kapatid. Maraming viewers ang nag-donate at nag-offer ng tulong para sa kanya. Kinuha naming scholar sa Project Malasakit Foundation Incorporated si Diza, pati na rin ang kanyang mga kapatid. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Diza na may karapatan din siyang maging masaya. May karapatan din siyang tumahak ng kanyang sariling landas. Maraming nag-ambag-ambag at tumulong sa magkakapatid. Kumbaga, tayo naman ang naging ate kay Diza. Ngayon, awa ng Panginoon, nasa kolehiyo na si Diza at malapit nang magtapos sa kanyang kurso. Meron na rin siyang maliit na negosyo, isang online business sa Romblon. Ang kwento ni Diza ay patunay na posible ang pangarap sa gitna ng pagsubok at obligasyon nating lahat na akayin ang kabataan sa landas ng kaginhawaan at edukasyon. Tandaan, lahat tayo may pantay na karapatan sa mundo. Lalaki ka man o babae, panganay ka man o bunso. Ang kwento ni Ophelia at ng eldest daughter syndrome ay dalawa lamang sa maraming metaphors na pwede nating gamitin sa ating pagsusulat. Marami pang ibang konsepto na maaari tayong gamitin para maging mas malikhain ang ating mga kwento. Sana po may natutuhan kayo ngayong araw. O siya, babay na muna. Magtatrabaho muna ang inyong showgirl. Ako po si Cara David. Happy writing!